Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, aanhin mo ang kagandahan kung ang utak mo ay walang laman. Matapos tila ipilit na panagutin raw sa batas ang di umano'y lumabag pagdating sa usapin ng human rights violation, Congressman Abante at Franz Castro tila harapang nasampal ng katotohanan at napahiya matapos tila sapulin ng Solicitor General na si Bernardo Guevara. Tila nanindigan sa harap ng Kongreso na hindi makakapasok ang ICC sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Kamara sa di umano'y AJK na nangyari sa panahon ng Administrasyong Duterte, tila halos malunod di umano sa kahihiyan ang congressman na si Abante nang sagutin siya ng harap-harapan ng Solicitor General na si Bernardo Guevara matapos tila ipilit na sabihin ng mambabatas na dapat raw panagutin sa batas ang mga di umano'y lumabag pagdating sa usapin ng human rights violation ng nooy Dragon War ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa nangyaring pagdinig, tila harap-harapan at matapang na pinatunayan sa Kongreso ni Solicitor General Bernardo Guevara. Hindi naman daw pinagbabawal ang jurisdiction ng Pilipinas na mag-imbestiga, pero hindi na raw aasahan ng ICC na magbibigay ito ng suporta o kooperasyon sa ICC patungkol sa imbestigasyon ng di umano'y AJK sa war on drugs ng dating Pangulo. Dahil mayroon naman tayong sariling gumaganang jurisdiction at tila ang lahat ng mga di umano'y paratang ng ilang mambabatas ay base lamang sa one-sided story at hindi nila alam kung ano ang totoong epekto nito, kung bakit kailangang ipatupad ng dating Pangulong Duterte ang laban kontra sa ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. At sa kanyang naging salaysay, sinabi mismo ni Solicitor General Bernardo Guevara na tila nanindigan nito na hindi na papasok ang Pilipinas sa ICC. Sa mainit na diskusyon, tila nasupalpal rin ang ACT Teacher Party List na si Franz Castro matapos tila ipilit nitong sabihin na dapat panagutin ng dating Pangulong Duterte sa naging di umano'y AJK sa panahon ng kanyang administrasyon. Ngunit harapan nitong muling sinagot ni Solicitor General Bernardo Guevara na kung ang ipinaglalaban ng mga mambabatas na ito ay human rights, ang ipinaglalaban naman ng dating Pangulong Duterte ay ang buhay ng mga Pilipinong naging biktima ng mga taong nalulong sa ipinagbabawal na gamot at ang buhay ng mga Pilipinong gustong mabuhay ng mapayapa. Kaya ayon sa ating mga kababayan, dapat unahin muna ng mag-imbestiga ng mga mambabatas ang mga taong gumamit, sumira ng pamilya at kumitil ng inosenteng buhay dahil sa pagkalulong ng ipinagbabawal na gamot. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, gumagana po ang justice system natin kaya wala po silang authority na pakialaman ang justice system ng gobyerno. Itong mga human rights, akala mo kung sino magsasabi na patas ang ipinapatupad na batas, pero one-sided naman, hindi rin naman equal, daming biktima, hindi naman patas na binigyan ng atensyon. 7,732 ang namatay dahil sa war on drugs ni FPRRD, pero binibilang ba nila ilang kabataan o ilang taong nasisira o kinabukasan ang nasisira dahil sa drugs? Paano makakapasok? Gumagana pa naman ang justice system dito sa atin, pati nga legislative branch, ginagawa ng judiciary, sila pa ang prosecutor at judge. Malaking insulto sa mga abogadong Pinoy kapag nanghihimasok pa ang ibang bansa. Nasaan na ang mga top-notcher sa bar exam kung di kayo magtitiwala? Ang hirap paliwanagan ni Abante kasi sarado ang utak niya. Kung meron nga ba hit paslit ay maiintindihan ang sinasabi ni Solgen Guevara. Kawawa naman ang nasasakupan niya. Unquote. So, ang dating po sa amin, kung ang 52 lamang o 56 ang ibinigay sa amin na meron silang nakitang lapses, conversely, parang ang conclusion doon sa mahigit natirang mahigit na 6,000 kaso ay
ang conclusion ng IAS ay walang lapses na nangyari. Conversely, ganun po ang aming interpretation dahil 52 or 56 lang ang isinabmit sa amin. Kaya po ang ginawa ng DOJ dyan. Yes po. Well, ibig sabihin, ang napatayan ng inyong investigasyon, yung IAF, hindi kayo. Oo, tinatanong ko po. Kayo po ang dapat na nag-imbestiga. Kasi hindi nga natin mapapagkatiwalaan ng PNP dahil majority nga ng mga cases involve ang PNP. So paano natin masasabi? Nag-conclude na kayo agad na ito lang, 52. So more than 6,000 itong natitira. So ang gusto kong sabihin, Mr. Chair, apart from the investigation ng PNP, dapat nag-imbestiga din kayo, DOJ, on your own. Hindi kayo nagtiwala doon sa ano. At huwag na rin natin sisihin yung pandemic, di ba? Kasi you should exercise the full, yung buong power ninyo as DOJ. Di ba? More than 6,000 nakakabahala ito. Your Honor, nasasabihin na lang natin, magkontento na lang ba tayo na walang nangyaring irregularity. May namatay nga Mr. Chair. At ayun nga, sila nga, mga NGO, nagtiyaga sila na itala yung mga incidents ng mga ng mga patayan or mga killings. More than 50% diyan involved ang PNP. So hindi po tayo nagtiwala dapat. I mean, ibig sabihin, pwede natin magamit yung data, pero on our own as DOJ, dapat we use our office na nag-imbestiga rin po tayo. Kasi nakikita ko, Mr. Chair, sinasuggest kanina ni former Secretary Medardo Guevara na suggestion. Good nga yun, magkaroon ng independent na parang agraba commission na magkaroon ng independent. Kasi nagkaroon na kayo ng pagkakataon ngayon noon di ba? So bakit parang passing the buck ba? Ibig sabihin, papasa natin yung responsibilidad wherein kayo yung responsible noon. Kaya parang naisip ko, Mr. Chair, part din kayo ng cover up. Hindi po totoo yun, well, Your Honor. Nakikita ko yun kasi hindi kayo nag-imbestiga in full. Hindi rin po totoo talagang, yun, Your Honor. Mr. Chair. Kasi kung talagang nag-imbestiga kayo in full, 52 lang yung sinabi ninyo na naimbestigahan. Nagbe-base pa kayo doon sa PNP na isa sa mga culprit dito sa mga EJK. Hindi po Kaya totoo dapat yun, kayo po, yung 6,000, di ba kayo nabahala sa isip ninyo na 6,000 na mga kababayan ang namatay na hindi man lang kayo talagang nag-take ng pinaka-best effort para maimbestigahan ito, Mr. Chair, 6,000. No? Isa o dalawang patay lang dyan, nakakaiyak. Isa nga lang na nagsalita dito, nakakaiyak na yung nangyari. Kaya po tingin ko po, may cover up. No? Ito na nga lang, yung EO2, parang sinimento na lang nga yan parang sinil na yan na nandiyan sa EO para hindi talaga makapag-imbestiga. No? Kasi yung mga information na kailangan ay wala, dahil dito sa EO2 na nilagay. Na kayo rin po ang in charge doon sa pagpa-finalize yung EO2 na yan, Mr. Chair. So kaya wag niyo sabihin na hindi mo alam na hindi niyo alam na nilagay yung exception na yan na walang legal basis. Pero tingin ko po as DOJ Secretary nung that time, kayo po yung most responsible dito sa dito sa EO2, yung pag-iimbestiga, kahit nga po hindi drug killings, Mr. Chair Kahit na sinasabi natin yung mga political killings na yan, daming mga aktivista mga namatay pero wala ring nangyari, Mr. Chair. So yun po, Mr. Chair. Sorry na lang po kung yun ang paniniwala ko, Mr. Chair. Kung di kayo naniniwalang hindi kayo nagpabaya, well, sorry na lang po, hindi ganon yung aking impression po, Mr. Chair. May I be able to respond, Your Honor? First of all, Your Honor, I have to categorically deny for the record that the DOJ, more particularly myself, was involved in a cover-up. I vehemently deny that, Your Honor, for the record. But let me just explain na yun pong investigation na ginawa ng DOJ ay hindi lamang po nag-rely sa information na nanggagaling sa PNP. Dahil kami po mismo sa DOJ ay gumawa ng aming sariling investigation na ang ginagamit namin ay ang mga records NBI, ginamit niyo ba? Yes po, definitely. Yes. Ang DOJ naman po kasi ay hindi nag-i-investigate as an institution. It's the National Bureau of Investigation under the DOJ. With due respect, I beg to disagree with you. Nung sinabi mo na nahamper kayo nung pandemic. 3 taon yan, no? Samantalang dito sa Kongreso, hindi kami nahamper dito during the pandemic.
meron kaming Zoom dito, talagang ang aming leadership ay talagang pinapaalala po sa amin, no? If Congress hindi po na-hamper sa pandemic, paano kayo ma-hamper? Meron kayong NBI, meron kayong prosecutors. Apo. Hindi naman po kami na-hamper in the sense na wala kaming nagawa. Na-hamper lamang po kami in the sense na hindi namin na-cover yung lahat ng yung buong bansa. Dahil Secretary nga po Guevara, 52. I mean, out of 6,252, 52 lang po ang naimbestigan ninyo. Oo. Your Honor, yung 52 po ay yung sa side na galing sa PNP. Saan Yun po yung side po ninyo? turnover. Yun pong sa amin, meron po kaming mahigit 900 cases na natingnan. At ang inuna Lamang yung po sinabi yan. ng DOJ, Kanina pa ho namin hinahanap yung record. Opo. This is the only time na sasabi niyo meron kayong 900 na iniimbestigahan. yun po yung nasa opisina ng mga prosecutor sa various regions in the country. How Pero about ang the inuna NBI? po namin, How Your about the Honor, NBI? May NBI tayo rito. How about the NBI? Your Honor, dito po sa side po namin sa Maynila Homicide Division po, may 36 cases ng inaimbestigahan kami. That is only Manila. Only the Homicide Division. Only homicide in Manila. Yes, sir. We will be asking the COMSEC to invite the director of the NBI to come in the next hearing. Bali po, 36 yung police operations against illegal drugs na imbestigahan namin and 15 na operations pero hindi po involve ang drugs. 32 po. 36 36. Your Honor. So, Yes. ibig sabihin, mula nung 2018 hanggang 2022, 36 lang. Sir, 36 po yung naimbestigahan namin from 2016. Homicide. Yeah, I understand. Homicide lang naman. Yung ng mga napatay. Yes, yes, Your Honor. And plus 15 po na police operation pa rin pero hindi po sa involved sa drug operations. Bali, 52 po. What would the former Secretary Guevara say about this? Former Secretary Guevara. yun pong mabalik lamang po ako doon sa 52 cases yun po ay tiningnan namin sa Department of Justice at tiningnan po namin kung alin yung karapat-dapat na i-refer for case build-up sa National Bureau of Investigation. Ngayon po, base po doon sa aming report, pero ito po ay October of 2023 lamang ito po ay nahingi ko lamang sa DOJ dahil sole gen na po ako at that time. Doon po sa 56 ng laban or 52 or 56 ng laban cases na inirefer namin po yan sa NBI, 25 were closed for lack of interest on the part of the complainants or requesting party for fear of life or security. At that time, 19 cases were still pending investigation. So 12 cases were actually filed before various courts and prosecutors' offices. Kasama na po dyan yung kina Arnaiz, kina De Guzman, marami pa pong iba, mga si Vedaño, Garbo, and so forth and so on. Pati po yung kay La Fuente na isang Spanish national. So yun po yung as of October of 2023 ay yun po yung status doon sa mga ni-refer ng PNP Internal Affairs Service na pinrocess po ng National Bureau of Investigation. Yun pong galing naman sa DOJ proper, sa National Prosecution Service. 250 nanlaban cases po ay ang na-refer doon sa Bulacan District Office ng NBI dahil po ang karamihan sa mga insidente ng may namatay sa drug operations ay na-observe po namin na nangyayari sa Region 3, more particularly in Bulacan, especially in the city of San Jose del Monte, and as well as Angeles City in Pampanga. At yan po ay na-observe din namin sa Region 4A, including Cavite, and partly or quite a number also sa National Capital Region. So yun po yung mga
data na DOJ mismo po through the National Bureau of Investigation ang nag-conduct ng investigation. Kung ano po yung nangyari dyan sa mga kaso na yan, ay sa ngayon po ay hindi ko na masabi kung anong status dahil wala na po ako sa Department of Justice. But just to show lamang po na hindi lamang kami nag-rely sa inputs na galing sa PNP dahil yung sariling mga kaso po na matatagpuan sa mga opisina ng prosecution service ay ginamit naming basihan for further investigation. I do realize that we cannot complete the investigation just in one hearing, no? Okay. So we will be continuing this hearing even in the time na naka-recess po kami sapagkat nais nating malaman lahat ang information tungkol dito. So once again, we will be inviting you all and some others that need to be invited, no, in the next hearing. Ko abangan niyo lang po yung Mr. Chair, hearing na ito. Yes, Congressman Ako. may amend my request to the PNP that they include in the report the units which operated and so far as the 6,000 plus incidents are concerned. And second, there were 3 chiefs of the Philippine National Police during the time of former President Duterte, right? Would that be correct? Albayalde, Gamboa, Ascolan, Eleazar, PNP chief Carlos. There are 6, Mr. Chair. 6. From 2016 to 2022. Every year lang pala kayo, General Albayalde, every year? Every year? I was only the chief from 2018 to 2019, and then followed by 7, Mr. Chair. General Gamboa, Apologies. then the late General Cascolan, Sinas, and then Sinas, Eleazar, Eleazar, Carlos. Danao was OIC, sir. Danao was OIC. Yes. 7, Mr. Chair. 7. Mr. Chair. May I know if there were also 7 chiefs of the CIDG during that time? General Francisco, you're now the head of the CIDG, right? Nandun yung mga litrato na maging chief ng CIDG dun sa hallway eh. Yes, Your Honor. I will update this honorable committee of the numbers of the CIDG director during that time. Mr. Chair, may I move that we invite the former chiefs of the CIDG during those times? All right, I don't think there is any objection, so the motion is approved. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Dahil sa mga pahayag ni Solicitor General Guevara, malaking pag-asa po na hindi talaga makakapasok ang ICC dito sa Pilipinas para yung litisin si dating Pangulong Duterte. Okay. Dito sa nangyaring hearing ng Quadcom, mga kongresista, pilit nila, yung opinion nila is pwedeng papasukin ng ICC. Yun ang lumalabas na gusto nila. Kaya lang, ang ganda yung pahayag ni Solicitor General Guevara na hindi na, wala silang jurisdiction. So itong mga kongresistang ito, pinipilit na mayroong jurisdiction ng ICC. Ito, napakagandang paliwanag ni Solicitor General Guevara. Parinig ko yung mga exchange of opinion nila, then mamaya dadagdagan ko ng paliwanag. Kung ano ang ibig sabihin ng investigation being commenced by the prosecutor, kung ang inyo pong opinion ay pati preliminary examination stage ay kasama noon, then that is your interpretation, Your Honor. Kaya lamang, yun pong decision ng ICC Appeals Chamber na nangyari po noong July of 2023 ay maliwanag na maliwanag pong explain noong dalawang members of the Appeals Chamber na yun pong pag-exercise ng jurisdiction ay hindi na trigger on a timely basis. At yun po ay makikita natin doon sa dissenting opinion ng mismong presiding judge ng ICC. Unfortunately, yun pong 3 other members of the Appeals Chamber did not make any statement at all about the issue of jurisdiction. Yung pong dalawang minority, ang siyang mayroong very strong statement na hindi na
na exercise ang jurisdiction at the proper time. At hindi naman po pwedeng forever, perpetually na nakahang yung ganyang klaseng threat sa Philippine government. Kaya po ganon ang kanilang naging decision. Or even as laymen, when we appeal, we are expected to respect the appeal, whether it is for us or against us. In this case, the appeal by 3-2 was against the Philippines appeal, where the court reiterated its jurisdiction. Is that correct? No. No. No, dahil wala nga pong aspect yung decision ng appeals chamber na nag-deal with the issue of jurisdiction. Kaya nga po yung issue ng jurisdiction nakahang until now. At yun po ang basihan kung bakit hanggang sa ngayon ay pinapangatawanan ng Philippine government na walang jurisdiction dahil hindi na-exercise po yung jurisdiction na yan at the proper time. Wala pong aspect yung decision ng appeals chamber dealing with the issue of jurisdiction. Kasi in-skirt po yan nung tatlong yung 5-member chamber, yung tatlo po na majority did not make any statement at all about the challenge to jurisdiction. Ang sinabi lang po nila, this is not the proper time to address the issue of jurisdiction. Kaya po nakahang yung issue ng jurisdiction until now. Okay? So, Kahit lagpas ka na sa... Ipaliwanag ko lang ha. Umalis na ang Pilipinas sa nag-withdraw tayo sa ICC. Then mamaya, ang prosecutor ng ICC sinasabi na ituloy pa rin ang paglitis sa war on drugs. So, tinuloy. Mamaya, nag-appeal tayo. Philippine government nag-appeal. And then, nagdesisyon ang 5-member appeals chamber. 3-2 ang botohan. Ang 3 nagsabi na meron pang jurisdiction. Yung 2 nagsabi na hindi na. Kaya lang yung presiding judge may dissenting opinion na kini-question niya yung jurisdiction. Okay? Pati itong dalawa na nag-against, ganon din. May mga dissenting opinion na itong tatlo na bumoto against sa atin, tahimik. Wala lang. Kaya, nakahang. Yun pala ang paliwanag doon na tama ang desisyon ng Pilipinas na manindigan na wala ng jurisdiction. Kahit doon sa appeals, lumalabas na parang natalo tayo dahil 3 ang against us, 2 lang ang pabor. Kaya lang yung presiding judge, meron din siyang dissenting opinion na out of time, yung bang wala na, hindi na napapanahon. Wow. So, ibig sabihin, malaking pag-asa, malaking posibilidad na hindi mag-cooperate ang Philippine government sa ICC. Habang nandyan si Solicitor General Guevara, makakaasa tayo na gagawin niya yung tama. Kaya saludo ako dito kay Solgen Guevara. Sana rin ang Pangulo manindigan sa kanyang earlier statements. Paulit-ulit niya nang sinasabi. Mula nung senador pa siya, hanggang naging presidente na siya, iisa lang yung statement ng presidente na wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. Ang mapilit lang, ito lang legislative, mga quadcom, na hindi naman nila ito trabaho. Executive function na ito, bakit pinipilit nila na papasukin ang ICC? Pati yung mga testimonial evidence na lumabas sa quadcom, gusto nilang ang Philippine government is isasubmit sa ICC. Sabi ni Solgen Guevara, hindi na kailangan. Hindi na. Bahala na ang ICC, kasi sabi ng Solicitor General, ang ICC nagmo-monitor din daw sa nangyayaring quadcom hearing. So bahala ang ICC kung
gamitin nila yon na ebidensya sa kanyang pag-prosecute, okay lang. Kasi hindi naman pinagbabawalan ng gobyerno na pumasok ang ICC. They can come anytime. Yun po ang sitwasyon. Kaya lang, ang Philippine government hindi na obligado, is not mandated, na mag-cooperate sa ICC. Kaya sinasabi ng iba dyan na pag may warrant of arrest, hindi ang PNP ba o law enforcement agencies natin walang obligasyon na iserve yung warrant of arrest, which is yun ang tama. Kaya lang merong nag-i-insinuate na pwede ang Interpol. Ipapadaan na nila sa Interpol. So, granting na darating ang panahon, mayroong may issue na warrant of arrest laban kay PRRD, kay Senator Bato at iba pa, at papasok ang Interpol, nako, hindi ko na ma-imagine kung anong mangyari. Anyway, tingnan na lang natin. Basta importante is hindi mag-cooperate ang Philippine government. Sana ganun ang mangyari. Napaka sakit, napakalungkot na tignan yung pangyari na ang PNP or AFP ba o NBI ang mismong aaresto kay PRRD na nung bago siya umalis sa kanyang pwesto is 88% sa mga respondents sa isang survey nag-approve sa drug war nung kapanahonan niya. At again, pasalamatan natin si Katunying dahil kahit pro-Marcos siya, nagsabi siya ng katotohanan na ang lugar ni Katunying, yung barangay niya sa Nueva Ecija, is tumino ng dahil sa drug war. Ganon na rin si Congressman Goma Gomez na nag-improve o tumahimik ang Ormoc City ng dahil sa drug war. And I believe maraming lugar sa Pilipinas na ganon din ang pangyayari. Naging mas tahimik ang lugar noong panahon ng drug war ng PRRD administrasyon. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!